So, bagong lahat, tayo muna ay manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa inyong presensya, Panginoon, sa awitan. Panginoon, dapat ka lang purihin. Lord, I prayed kanina, inahabakan mo na ako dito sa pulpito, sa harapan. And I want to pray, Panginoon, na i-prepare mo na ang lahat, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga isip. Itago niyo ko sa inyong likuran, Panginoon, sa inyong anino. Sinusuko pa ko, Panginoon, yung galing, talino, lahat ng kayabangan, Panginoon, sa aking katawan. At ikaw, Panginoon, ang magpuno ng kakulangan, Panginoon, yung aking weaknesses, Lord. And I pray, Lord, na lahat lang, Panginoon, ilalabas sa aking mga bibig, Panginoon, is to glorify. Salamat, Lord, sa araw na to. In Jesus' name, Amen. 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 Ating pag-usapan is James. And like yung sinabi ni Kuya Lawrence kanina is yung may mga di-discuss tayo plus I will also touch on doon sa prayer. Kasi may nakita akong ginawa ni James dito. Sa James 1 and then sa James 5. And then we will compare para mas mabuksan pa yung ating mga isip sa paraan ng Panginoon para tayo ay turuan. Okay? So, James 5:1-12 ang naka-assign sa akin. And, so, let's read. I will read the warning to rich oppressors. Sabi dito, now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. 3. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. So, yan yung first part. Okay? Mamaya ko na babasahin yung second part. Pero as an introduction to James 1-12, yung writer is speaking with, sabi natin nung mga pinag-usapan natin yung James 1-4, that it is addressed to, kasi sabi sa 1, to the 12 tribes who is scattered among the nations. So, ang interpretations kagad natin and the rest ng mga pastors na discuss ng James is para doon sa mga Kristiyanong na scatter. Mali tayong lahat. Mali tayong lahat. Bakit? Kasi, kung sasabihin natin na para lamang sa mga Hudyong believers na naka-scatter sa mga nations, kasi in-scatter sila dahil pin-persecute, di ba? Kaya ngayon sa 1, ang sabi doon, punta natin yan. I want the exact words na sinabi doon. So 1, James 1. Ang sabi doon, James, a servant of God and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations. Ang sabi niya, in trials and temptations, let us persevere. Let us persevere. So, yan yung introduction, yung opening point ni James para sa mga intended recipients ng letter na to, ng epistle. So usually, kapag sinabi natin to the 12 tribes, inaakala agad natin mga Christians, para sa mga Christian to, para sa mga believers. Pero, pag tinignan natin si James 5, dito tayo titingin sa, masyadong malaki pala. So, ang sabi dito, warning to rich oppressors.
Listen, you rich people. Ang nakapag bigay ang clue para sa akin dito, para sabihin na hindi para sa mga Kristiyano is yung mga bagay na to. If you know yourselves, you're Christian, di ba? Mayroon tayong relationship sa Panginoon. Right? And alam natin kung saan tayo pupunta. Kapag ka bumalik mamaya, bumalik ang Panginoon, 3 minutes habang nag-opening remarks ako. 3 minutes from mga after kung sabihin. Alam natin kung saan tayo pupunta. Di ba? Bumalik yung Panginoon 3 minutes after kung mag-opening introduction. Ibig sabihin, miya-miya lang yun. Alam natin kung makakasama tayo ng Panginoon, mararapture tayo o hindi. Sa pag na-rapture tayo, saan tayo pupunta? Mga Christians. Nangangailangan ako ng sagot. Sa heaven. Ibulong lang natin. Kasi secret. Sa heaven, parang secret no? It is an open secret. Kapag tayo ay pinalakan ng Panginoon, saan niya tayo dadalhin? Of course, sa heaven. Diba? Hindi niya tayo iiwan sa ere. Hindi pa tayo sanay lumipad. Baka magtilian tayo. Ay! Lord, wait. Ilanding mo muna kami. Diba? Pero ang mga Kristiyano, alam kung saan tayo pupunta. Mamaya, kung tayo ay babalikan na ng Panginoon, mamaya. Ngayon, ang clue, kung bakit ko sinasabi na mali tayo mga pastor, doon sa simula, is because of this. Ang sabi, the corrosion will testify, their corrosion, tingnan nyo, ang silver and gold, napakahirap para kalawangin. Although, alam ko kinakalawang kasi, kapapalinis lang namin ni Mami nung sinsing namin. Nagmukhang bagong, sabi ko, so, kinakalawang din pala ang tawag dito, ang gold. Pati ang silver. Paano? Grabe, gano'ng katagal. Ano yung reason? Ang kalawang is, sa chemical, is oxidation. Yung gold and silver, magkukumbine sa oxygen, masisira, magiging kalawang. Hindi na siya gold, AuO2 na. Ang hirap chemical, no? Their corrosion will testify against you. Ito ang masaklap. Eat your flesh like fire. Nagsisignify ito na yung kausap na ni James dito are not believers. But they are Jews. Mga Hudyo. So, ang ibig sabihin, ang James, yung letter niya, is an open letter at pwedeng ma-access ng mga unbelievers. Na Jew. Okay? Pero, lalong-lalo na kapag nakita natin dito, itong word na to, last days. Anong inaalog dito? Anong sinisignify ng last days? Sabi, you have hoarded your wealth in the last days. Sa mga huling araw. Pagka ito ang huling mga araw, and we believe na yung panahon natin is the last days, nasa huling mga araw na tayo, anong kasunod na mangyayari? Mga Christians, pagka last days na, meron pang tinatawag na time. Andito pa yung Holy Spirit. Anong pinakikita sa atin ito? If these are the last days, anong mangyayari sa kinabukasan? Second coming. Ito na yung introduction ng pangalawang pagbabalik ng Panginoong Jesus. So, ang ibig sabihin dito, after the last days, pagbabalik ng Panginoon, ang kasunod na to, judgment na. Yung mga series na mangyayari, tribulation, mga gera-gera, spiritually and physically yon. Yung mga gera na yun. Eat your flesh like fire. Ibig sabihin, ang dali namang i-interpret nito. Ibig sabihin, mapupunta ka sa impyerno. That means, hindi yung mga believers ang kausap nito, yung tutungkulan nitong mga warning ni James. Sa 1 to 6. Ang sabi dito, look, the wages you failed to pay the workers. Ibig sabihin, may mga tauhan siya. The cries of the harvesters, you have reached the ears of the Almighty God. You have lived on earth in luxury, self-indulgence,
hindi ito yung mga characters ng Kristiyano, ng believer. Kasi, hindi natin magpigilan. Sabihin na natin, even during their times, maraming mahirap ang believers. Pero marami din, madidescribe sa Acts, yung mga nagsusupport nila Paul, yung mga nagpapapunta sa kanila sa mga bahay-bahay nila, nagpapapasok ng mga offer ng house nila para doon mag-gather together, are rich Christians. So hindi against, tingnan natin, hindi against si James at ang Panginoon sa mga mayayaman. Pinapatungkulan nito, hindi yung rich people na Christian. Okay. So, misery that is coming on you, that is judgment, ibig sabihin. The misery that is coming from you. Ang daming mga clues na hindi para sa Kristiyano to. Pero, ito ang ano natin. Ang gusto kong pansinin nyo natin lahat dito. Yung pagkakakonstruct ng sentence, God is not against the rich people. He is against doon sa, tingnan mo, your wealth has corrupted, moths have eaten your clothes. Na, yung pinatutungkulan dito ay yung sa pera nila na hindi nila ginamit para sa ika-glorify ng Panginoon, testifies against them. So hindi pinupunteriya ni James na galit siya doon sa rich, but kinokondemn niya yung wealth na hindi ginamit to glorify God. Ginamit nung rich people for self-indulgence at saka to live, ano sabi niya? Nasa may baba ba? Verse 5. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. Sa madaling sabi, anong ginawa ng rich person? Nandaya. Mayroon siyang trabahador, dinadaya niya. Hindi lang yon. Kumbaga, sa mas madaling basic word, magulang. Nanggugulang. Hindi lang mababa ang pasweldo niya, hindi pa siya nagpapasweldo. Or, sa panahon natin, ang gagawin niyan is i-delay. Trabaho ka muna, 15, sa katapusan mo pa makukuha. So, advance yung trabaho, sweldo, delay. Panggugulang din yun. Maski binayaran, maski nagbabayad pa, pero hindi right away, na alam mo naman na yung mahirap, kailangan right away, yung wages nila, yung payment, pero wini-withhold mo. Ikaw muna yung gagastos. Ikaw muna yung magli-live in luxury. So, nangyayari ba ngayon yun? Sa panahon natin. Madaling isipin. Obviously. Nangyayari noon, nangyayari ngayon. Ito ang tanong. Mayaman lang ba ang nanggugulang? Yun. Kaya yung, ko dito is, let's open our eyes. Kumbaga, i-personalize natin. Diba? Hindi pwedeng, yung topic is about the rich. Ay, hindi para sa akin yan. Isipin mo din. Ang pagiging rich is subjective. Ano yung borderline na mako-consider na mayaman? Pag mayroong 1 million sa bangko, hindi na mayaman ang tingin ng tao sa may 1 million. Bariya na lang ang 1 million. Ang daling gastusin. Sandali lang yun. So, siguro, nung 1930s, kapag ka may 1 million ka, mayaman ka. Pero subjective ang pagiging mayaman. Kaya ang sabi ko dito, rich mindset, poor mindset. Nasa mindset ng tao kung ikaw ay mayaman o mahirap. Mayaman at mahirap, nagdadaya at nanggugulang din. Diba? Magsasample lang ako. Tricycle driver. Mayaman o mahirap? Madali mo sabihin. Mahirap ka. Kaya ka tricycle driver. Pero mula Mercedes hanggang dito, pagka nag-ano ka, 60 lang, special, hanggang Rotonda, pagka sinabi mo, hatid mo na ako sa nanay ko, dyan, sa may harap ng Rizal ay. Huwag lang 100. Magulang o hindi magulang? At simpleng-simple lang, ilang hakbang na lang. Pero tayo, kapag ka nasa Rotonda, sipag-sipagin naman natin, maglakad na lang tayo.
Pag hindi naman umuulan, diba? Para maka-gain ka pa ng number of steps. Yun yung sinasabi ko, na nasa mindset natin yun. Poor but rich, or rich, pero may isip na mahirap. Diba? Ang rich, pero mahirap ang isip, ayaw gumastos, ayaw ilibre yung sarili. Diba? May mga ganun tao. Ang dami pera, pero kapag ka bayaran na, biglang may kausap sa phone. Kaya may mga eskwela ko, mas mayroon sa akin yan. O, di ba? Dapat patak-patak, pero ang gagawin, bigla nagiging busy. May kausap bigla. Pagka nabayaran niya, nabayaran ba? Thank you, ah. Alam ko kasi marami akong eskwela gano'n din natin. Tsaka ako din. Wala akong pera, bigla akong nagiging busy. Mami, tawagan mo ako. Bakit? Basta tawagan mo ako para may narinig silang kausap ako. Pero, joking aside, you can be rich, pero poor in yung tingin mo sa sarili mo is poor. You can be poor, pero rich yung tingin mo sa sarili mo. It could be positive or negative. Halimbawa, you are poor, pero you're not afraid. Because alam mo na yung Diyos mo ay mayaman. Yung aking Ama na nasa langit can sustain me with all my needs. I remember yung teacher ko nung elementary. Very close kaming lahat doon. And nag-reunion kami. So matagal kami hindi nakita. Pero siyempre, nung nag-reunion kami, mga ilan-ilan lang kami pa. Mga 8 students lang yan. Nakita kami sa market. Teacher namin siya sa English, tapos siya yung advisor namin. So, English siya. So, nire-refer niya ako. Kasi ang tawag niya sa amin kasi lahat ay anak. Tinuturing niya kami mga anak. Sabi ko, saan ano niya sa akin? Ay, si Gonzalo, ang anak ko mayaman. So, others can say na meron siyang basihan. Bakit gano'n ang tingin niya sa akin? Pero alam niya na nung elementary, iyagit ako. Di ba? Imposible hindi niya maalala na iisa yung sapatos ko at 2 o 3 uniform lang yung iniikot ko. Tapos yung pang-Webes, pag Biyernes na, susuot ko yung Lunes. Medyo hindi na siya mamoy. Di ba? Parang gano'n. Every other ko lang. Hanggang sa Malaban ulit. So alam niya yung iyagit ako. Pero nung nagkita-kita kami, so for whatever reason, hinahayaan ko lang. And then sabi ko sa niya, Ma'am, hindi ko ako mayaman. Pero yung Diyos kong nasa langit, yun yung nagpo-provide sa akin. Yun yung meron. Tapos sabi niya, ay, very well said. Tapos, siyempre, nalaman din niya na nagsiserve ako sa church. So, more or less, nakakapag-share tayo in sa maliliit na paraan, nakakasundo tayo na maibibigay natin yung glory pabalik sa Panginoon. And that is true. Magsisinungaling ako kung hindi ko sasabihin na I'm blessed by God. Diba? From where I was, nung maliit pa kami, and from what I am now, kapag sinabi kong mahirap ako, which is yung poor in mindset, hindi ko binibigyan ng glory yung Diyos na nag-provide sa akin. Pero hindi ko kiniklaim na mayaman ako sapagkat pagmamayabang naman yun. So, ang gagawin ko, ituturo ko yung source ko. Kasi, sabi ko nga kanina, if you have 1 million in the bank, sandali lang yun. Hindi ka dapat aasa o maglilin into sasandal doon sa dami ng pera. Kasi nga, pwede siyang kalawangin at pwede siyang ma-corrode. No? And it's going to testify against you. Ang ibig sabihin din ito, if you are using your wealth, yung resources mo, not to glorify God, it will be against you pagharap mo sa Panginoon. Whether you are rich, truly rich, or you are rich in your mindset, even if you are poor and rich in your mindset, ganun din ang magiging singil sa iyo ng Panginoon. Lalong-lalo na kapag wala ay hindi pa buo yung relationship natin sa Panginoon. So,
Nakakatakot. So ito para to sa mga usually, itong paragraph na to is first addressed to those na wala pang relationship sa Panginoon. And then, kasunod dito ay para na sa atin. Patience in suffering. So, basahin natin ha. 7. Be patient then, brothers and sisters. So, nakita na natin, no? In-address na kagad, brothers and sisters. Pero yung rich, walang introduction na magpapatungkol na sila ay mananampalataya. So, itong letter na to, para sa mga Jews, for the benefit mostly of the Christians. Ano yung dapat nating gawin? Dapat nating ikilos, dapat maging mindset ng mga Kristiyano. Kung isipin, sasabihin ng iba, hindi, mas maigi pa yung buhay namin noong 1970s, 1960s, mas masarap mabuhay during that time. Lalong-lalo na yung mga nasa middle ages na ngayon at saka yung may mga seniors na. Yung panahon noon at saka ngayon, pares pa rin yung ginagawa ng kaaway sa atin. Nilalansi tayo in the same way. In the same way. Kaya makikita natin, yung salita ng Diyos ay buhay na buhay kasi maski noon 2,000 years ago, 5,000 years ago, naisulat na yung mga Old Testament and New Testament. Buhay na buhay pa rin kapag dinidiscuss natin ngayon. Hindi ba kayo nagtataka doon? Kapag nagbabasa kayo ng Bible, na centuries ago, pag binasa mo ngayon, yung literal meaning and spiritual meaning nito, ay buhay pa rin sa mga buhay natin. Binabago pa rin tayo kung magpapabago tayo. Kung babasahin natin at patutungkol natin para sa atin, babaguhin ka ng salita ng Diyos. So, ang sabi dito, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See? The Lord's coming, ni-refer niya dito, tapos, in opening remarks niya na dito, yung sa last days. Yun yung pinatutungkulan na kagad nito. Last days, so warning, pero nung Kristiyano na ang kausap, yung Lord's coming. Nakita niyo yung difference on how James, sa inspiration ng Panginoon, na kapag ka hindi mananampalatayang kausap, last days. Last days. Anong sinisignify ng last days? Yung mga mababasa natin sa Revelations, yung mga yung torments, yung pagtula ng araw, yung buwan, tapos magkakaroon ng intense heat, mamamatay yung 1/3 ng nasa sea, and yung nasa earth, di ba? So yun yung mga sinisignify ng word na last days. Samantala nung kausap niya na yung mga mananampalataya, yung mga believers, the Lord's coming. Comfort na kagad. Kumbaga, hindi warning. But, anong sinisignify ng Lord's coming? Ang sinisignify na kagad para sa ating lahat ay yung hope, pag-asa. Sapagkat lahat, sino dito ang walang suffering? Okay, let me ask you. Sino rito ang walang suffering? Ang saya-saya ng buhay. Wala. Lahat tayo, maski anong sabihin natin, we have sufferings. Hindi pwedeng wala, di ba? Lagi tayong meron. And then, sabi dito, see how the farmer waits for the land to yield. Ito na yung binabasa ko ha. For the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, nung una ko nabasa ito, you too. Sino kausap niya? Yung mga Christians. And then you too, nag-iba na kayo kausap. No. Ang ibig sabihin pala, para sa Tagalog, katulad ng mga farmers, naghihintay sila. Ikaw din, maghihintay. So, medyo na-confuse ako nung sino kausap niya ulit dito na iba na naman. So, hindi po, mali ako. You too, tayo yon, be patient like the farmer. Like the farmer. Yan, like him. Kung like the farmer, habang naghihintay ang mga magsasaka, naghihintay pa sila na nakaupo, nagkakape, nagsasabong lang.
Tawa yung mga taga-bukid eh. Alam nila eh. Nag-iinom-inom. Ganun ba? Hindi. Habang naghihintay sila sa pag-ani, maraming ginagawa sa farm. Marami pang ginagawa. So, katulad din natin mga Kristiyano, habang hinihintay natin ang Panginoon, marami tayong dapat gawin. Yun yung inutos sa atin ng Panginoon na dinidiscuss namin kanina mami. Kasi sa daily bread. Ang lahat ay inaasahang mag-share ng gospel. Hindi natin inaasahan na magkakasinggaling tayo at hindi magkakasinggaling. Halimbawa, may mga taong may gift na mahusay mag-share. Konting lang, natatouch na na agad, na-reach out niya na agad yung puso ng kausap niya. Meron naman, may mga tao naman na kapag ka nag-share siya, ang kasunod debate. Kasi yung tono ng pagsasalita at saka yung assertiveness niya ay kakaiba. Instead na mawin niya yung kausap niya, yabang nito, daming alam, itong sagot ko sa'yo, di ba? Hanggang sa hindi mawiwin. Pero, hindi ibig sabihin hindi tayo dapat mag-share. Meron tayong mga dapat gawin habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. So, eto naman ang mga dito. Bigla akong napahinto nung ang warning sa atin is, don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. So kung curious tayo about the judge and yung sa door na pinag-usapan, ang Panginoong Jesus basahin na lang natin. Inano ko ito dito. Hindi, yung grumble mo. Do not grumble. Ibig sabihin, huwag tayong magtalo-talo. Huwag tayong nagsisisihan. Kung meron tayong, kumbaga, hindi ko naman nakikita na masyado sa natin. Pero I'm not saying perfect yung church natin. Pero, syempre may little disagreements from time to time. But a warning is that hindi tayo magkokontrahan to the point na i-destroy natin yung kasama natin yung simbahan for the sake na ikaw yung manalo sa argument. Sabi dito sa Genesis, kita niyo ba? Yan. He said, who told you that you were naked? Ano ginawa ni dito? Na nagtalo-talo. Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you? Etong ginawa ng mga nagtalo-talo. Anong ginawa ng Anong ginawa nung natin, ancestors natin dito sa Genesis? The man said, ang sabi ng Panginoon, sino yung sabing hubad kayo? Kumain ba kayo dun sa puno ng pinagbabawal ko? Ang sabi ng lalaki, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. 13. The Lord God said to the woman, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. Okay? So, kapag ka tayo ay nagkokontrahan, nag-grumble, lagi naman yung gabi ni Louie Lawrence. Diba? O ano kaya, sabihin, ako na naman, Friday. May pasok nga ako eh. Nagkatalo-talo. Pero, not to the point na ituturo mo dahil kasalanan niya. Kasi kung gagayahin natin yung mga ancestors natin, sila Adam and Eve, hindi sila nagtitake ng responsibility nila kung mapapansin mo. Never nila naging kasalanan. Yung babaeng inilagay mo dito kasama ko, sino sinisisi ni Adan? Ni Adan? Hindi yan, Diyos. Hindi yung babae yung sinisisi niya. Yung babae yung object, ang sinisisi niya, yung babaeng nilagay mo, ikaw naglagay, sama ko, yun yung reason kung bakit ako kumain. So, hindi yung babae yung sinisisi agad ng dito. See how subtle yung kasalanan na no? Parang akala mo yung babae sinisisi ni Adan. Hindi. Ang sinisisi niya, ang Panginoon. So, ang sabi naman, hoy babae, anong ginawa mo? Sabi, hindi, yung serpent na nandito eh. Dinisip niya ako, nilansi niya ako. The same reason na maraming mga agnostic at saka mga atheist na
o galit sa Panginoon, ikaw ang gumawa nito sa akin. Diba? Yun yung reason ng mundo ngayon. Bakit ka binabae? O babae ka, gusto mo maging lalaki? Obviously, di ba? Yun yung pinaka-obvious ngayon na pwede natin pag-usapan. Kasi, hindi natin, huwag natin panipisin o i-delete yung pag-usapan. Tawagin natin sila kung what it is, di ba? Ang reason nila, Lord, ikaw may gawa nito sa akin. Bakit mo ako sisisihin? Ginawa mo ko this way. Hindi nagtitake ng own responsibility. Pero, they have a choice. Katulad din natin. Lord, ginawa mo akong babaero eh. Lahat ng lalaki, magiging babaero yan kung wala silang pagpipigil. I'm sure. Kung hindi mo pipigilan yung sarili mo, mga kalalakihan, sino nasa isip natin ngayon? Lalong-lalo na yung mga teenager. Yung mga crush natin, di ba? Oh. High school ako rin. Di ba? Ganon din ako nun eh. So kung yung bata, gano'n na iniisip, habang tumatanda, gano'n pa rin yung pag-iisip noon. So pwede ko pang sisihin ng Panginoon, Lord, ginawa mo akong babaero. Sinunod ko lang kung paano mo ginawa, yung DNA ko. Kaya, I'm always chasing the girls. Diba? O, hindi rin. Hindi tatanggapin ng Panginoon yun. Ano ko? So, do not grumble against one another, brothers and sisters. The judge is standing. Sahin natin dito kung sino yung judge. Sabi Corinthians, therefore, you do not lack spiritual gift as eagerly. Wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. Ito na yung, ito pala yung second coming. Ito yung second coming. Nilagyan ko ng note yung sarili ko kapag ito na kasi yung pag-uusapan natin yung second coming. Do not grumble against one another habang hinihintay natin yung muling pagbabalik ng Panginoon. Napapagod na ba kayo? O yung mga nagsisend ng mga messages sa natin, like si Kuya Lawrence and Kuya Raymar. At saka kapag ka nangungunti at hindi na nagpa-participate sa youth life, nakakapanghina, di ba? Pero ang sabi, be patient, continue on. Hindi, kasama sa sufferings natin yun, na mga anak ng Diyos. While waiting, you continue on. Ako ba, hindi naapektuhan? Mukha naman walang nagbabasa. Diba? Anong sinasabi ng kaaway sa akin? Nakakanta nga, padala ka ng walang tumakasyon sa'yo. Sa lahat ng ayoko yung magmukhang tama. Diba? Kaya ang sabi ng kaaway sa akin, kumakanta na. Papadala pa rin ako. Madadala ko. Diba? Di mo ako masusulsulan. Pero sa loob-loob ko, mukhang tama ako. Hindi mo. No? Sino, taas ang kamay, sino gusto mo magmukhang tama? Di mo wala? Ayaw mo. Lalo ako. Ayoko. Pero, pagpapatuloy ko bakit? Ang kalakasan, sabi niyo pa kayo sa akin, magtanim ka na magtanim. Magtanim ko na magtanim. Ako magpapalago. Hindi mo na trabaho right after. So, ganun din tayo, no? Kung namamunti yung youth life, parang namamunti. Ang ginagawa ng Panginoon, sinasala eh. Tayong mga nandito rin sa loob ng church, gusto ko sanang ipakita yung mga old videos nung sa JCWMC. Lalaki ng fires. Pero there is a time. Papakita ko sa inyo. And then I will ask you. Hindi ako magme-mention ng names. Kayo ang tumingin. Ang dapat na maging nasa puso nyo, nasaan na sila kayo? Where are they? Sino? Ano sabi sa Bible? Ang magpatuloy sa Panginoon ang thank you. Yun. Ulit. Ang magpapatuloy sa Panginoon ang siyang maliligtas. Anong word? Ang keyword? Magpapatuloy. Importante ba na ang init-init mo nag-start? And then nung nagsiklab ka, wala nang natira? Biglang alis? Ito mo. So, brothers and sisters, do not grumble against one another. Brothers and sisters, sabi sa 10, as an example of patience in the face of suffering. Lahat tayo may suffering. In the face of suffering. Take the prophets
who spoke in the name of the Lord. Take the prophets. Sino ang ating binabasa lately sa Bible? Sino ang binabasa na natin ngayon sa daily Bible reading natin? Si Jeremiah. Si Jeremiah, nabuhay sa loob ng 5 mga hari. Si Josiah, si Jehoiachin, hanggang sa dulo kay Zedekiah. Yung isa, hindi ko maalala. Sino? Hindi na mahalaga. Nagsimula, ibig sabihin, matagal siyang nangangaral. Ang mga propeta, mangangaral din sila. Okay, mangangaral din. Pinangangaral nila yung salita ng Diyos. Kasi pure na salita ng Diyos yun. Kasi directly sinasabi, word by word, kung anong sasabihin ng mga propeta. Itong si Jeremiah, 40 years na nangaral. Good news, walang nakinig sa kanya. Wala. Kung ako yung sa kanya, ilagay natin yung sarili natin sa posisyon ni Jeremiah. Anong i-describe natin sa kanya? Siya tama. Diba? Diba? Pinag-usapan natin kanina, diba? Ayaw natin magmukhang tanga. Iyon na yung nasa puso ni Jeremiah. Lord, wala naman nangyayari. Secretly umiiyak siya para sa bansang Israel. Lord, ayaw nila magbago. Basta, sunod ka lang. Sino rito ang nangangarap na mag-aasawa? Siyempre, yung mga may asawa na, hindi na kayo nangangarap. Oo, nakakamit na. Diba? Nakakamit na. So, meron pa rin sa atin dito, in the midst, na gusto pa ngayon mag-asawa. Paano kung sabihin sa'yo ng Panginoon, Rodel, ay pala ako po, mali pa. Si ano na lang, si Maverick. Kasi maganda yung posisyon mo nasa pagitan ng dalawang youngsters. Ang sabi ng Panginoon, Maverick, gagamitin kita sa aking ubasan. Huwag kang mag-aasawa. Naman, Lord, ang dami ko sa risalay. Sila rin ito sa akin. Hindi ko makatawa ka, gano'n. Parang hindi ka naniwala sa sabi ko. Mamayan! Ang taon. Pogi Paano ngayon ang sagot mo sa Panginoon? Huwag na po ako, no? Hindi ako mag-aasawa. Ang dami pang mga inuutos ng Panginoon sa kanya. Sabihin mo to. Kinulong siya, hinulog siya sa... Alam niyo yung yung septic tank? Poso Negro. Inihagis siya ron. Sino ang gustong sumunod sa Panginoon na ang kapalit, katumbas? Ihagis ka ron, doon ka ikukulong. Siyempre, hindi ka pwedeng lumublog. Di dapat lagi ka lang nakatayo. O, gano'ng makatagal doon? Kasi pag umupo ka, di dumulog ka rin doon sa, di ba? Sister, inahon lang siya. Sabi, gagamitin kitang maging propeta. Maraming nangangarap sa atin, ang ganda ng tawag, propeta. Pero ang kapalit nun, maski yung kapatid mo, nanay mo, pinsan mo, gusto kang ipapatay. Sino kausap ni Jeremiah sa buong buhay niya? Kung ang lahat sa Israel gusto siyang patayin, kasama na ang kanyang mga kamag-anak, pati mga kapatid. Masarap maging propeta? Okay, taas ang kamay, sino gusto maging propeta ng Panginoon? Hindi madali. Taas ngayon ang kamay, sino gusto maging pastor? Ayaw niyo na? Ha? Sino? Smart? Halika, na kita. Inutin agad, no? Para hindi na makapagdalawang isip. Oo. Tingnan natin yung mga experiences ni... Tingnan natin yung puso ni Jeremiah. Okay. Basahin na rin natin. As you know, we count as blessed. Sino daw? Blessed. So, sa mga sinabi ko, ang nasa isip nyo ngayon, tsaka nasa puso nyo, blessed? Parang hindi naman blessed. Huwag mag-asawa.
Gusto ipapatay ng mga kapatid. 40 years ng aral, walang nakinig. In-exile sa Egypt against his will. Lamputin, itapon sa Egypt. Sino dito ang loner? Yung nag-enjoy na walang kausap? Eventually, gusto mo rin may kausapin. Maski loner ka. O sino dito ang madaldal? Maski sino katabi, dinadaldal. Salamat naman Maris at Ayla, mga ibigay sinungaling. Natutuwa ako para sa inyo kasi totoong madaldal kayo. Sabi niya, as you know, we count as blessed those who persevered. Yung mga nagpatuloy, persevere. Ngayon ang tanong ko sa inyo muna, bago tayo pumunta doon sa topic ng pera. Anong difference ng perseverance, parang pares kasi sila, at saka ng, ba't parang na iba? Perseverance din pala ang ginamit ng word dito sa chapter 1. Let's go back. Ay, mali. Sorry. Ang sabi kasi, we have to persevere, but we have to be patient. So, ano ang ibig sabihin ng patient? Anong difference sa inyo ng pagiging patient at saka nagpe-persevere? Patient at saka perseverance. Uy, parang tama yung sinasabi ni ate. Sa perseverance, during trials and temptations, sa James 1, we have to move. Kikilos tayo. We have to move. So, meron pagkilos na kinakailangan when we persevere. But being patient, it could also mean na you have to stay put or stay in the course. Hindi ibig sabihin na ay tatambay ka na lang. Patient, wait, I'm not moving. Pero pwede rin na dahil tayo ay inuutusan ng Panginoon, ang ibig sabihin ng patient, stay on the course. Don't go to the left or to the right. Stay on the course. Yung perseverance naman, kinakailangan mo magpatuloy. Magpatuloy. So, merong slight parang similarities. Pero magkaiba sila ng use kasi you have to trust God. To be patient. Halimbawa, during suffering, kung mapapansin nyo, yung be patient is used in suffering. Samantalang yung perseverance is used in trials and temptations. Kapag merong sinusubo ka ng, inalaw ka ng Panginoon para masubok, ang sabi, magpatuloy ka lang sa akin. Magpatuloy ka lang. Pero during nagsasuffer tayo, hindi yung suffering yung magiging reason para talikuran mo yung Panginoon. Kinakailangan to be patient. Kaya nga binanggit dun somewhere in Revelations na ang nagpapatuloy ang siyang maliligtas. Pero we will discuss that in the next coming future. Kasi minimisinterpret din yun. Kadalasan ng mga Christian ginagamit wrongfully. Okay, wrongfully. So, huwag tayong mag-away-away, sabi dito. So, James is a book ng mga do's and don'ts ng mga Christian. Ano yung mga dapat at mga hindi dapat natin gawin. So, brothers and sisters, sabi niya, blessed are those who persevere. Talking about the prophets. Pero mo how kung ang definition lang ng perseverance ang kailangan natin, tingnan nyo si Jeremiah. 40 years. No one's listening. Lord, hindi effective. Baka hindi ako ang dapat na gamitin mo. Nobody's listening to me. Katulad din natin minsan, tayong mga lingkod ng Panginoon, bakit walang nangyayari? Nangungunti pa kami. Kinakabahan ka? Kinakabahan ako? Of course, hindi mo pwedeng sabihin na okay lang. Diba? Para saan pa? Pero dapat tayong magpatuloy. Pukpuk lang. Sabi. You have heard of Job's perseverance. Si Job. Natalo ba si Job na sabihin niya na ayaw na ako? Hindi. Sinusulsulan nga siya ng asawa niya. I-curse mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Ang buena sa asawa. Diba? Very supportive. Very supportive. Pero hindi nagpadala ang si Job.
Na I was surprised. Hindi pinalitan. Sa panahon natin, papalitan na yung asawa. Kwenta to. Sa ginhawa, asawa. Sa saya, asawa. Nung hindi na ginhawa, mamatay ka na. Yun ba mga sinabi sa inyo sa kasal? Di ba? Hindi yun. Hindi yun yung pinanumpaan nyo. Tandaan nyo, yung mga bagong kasal. Nanumpaan kayo. Ito, mag-isip-isip ka. Si ano pala, si AJ pala, mag-isip-isip ka. So, tingnan natin ngayon kung paano ang buhay ni, yung tingnan natin yung paraan ng mindset ni Jeremiah. Let's talk about prayer. Kasi yung kasunod nito, prayer. Meron ding dyan Bakit itatouch yung prayer? Kasi, just like James 1, sinabi, mag-persevere, trials and temptations. And then sabi, ang next na diniscuss ni James is about yung faith, yung prayer. Doon din siya pumunta. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown, tossed by the wind. Ito yung prayer dito. But when you ask, prayer. So, sinabihin siya mag-persevere, and then yung topic niya is prayer. Tayo, ganun din dito. Sinabihan tayo mag-persevere, sinabihan tayo na be patient, and then, doon sa kasunod ng mga verses ng 13 pababa, ang discussion is prayer. So, let's talk about prayer. Kasi, mayroon din ako mga notes doon sa nakaraang discussion about prayer. Okay. Slide dito. Ay, mali ako. Ito pala dapat. Nasignal mo talaga. Okay. Humbling prayer ni Jeremiah. Ang na-discuss about prayer nung nakaraan is, kapag tayo ay nananalangin, ang sabi doon ay, number one na napansin ko doon is, we have to thank God right away. Do we do that? All of us. Kapag tayo ay nanalangin, nagpapasalamat na kagad tayo. So, mayroong something na we have to watch out. Kapag ganun lagi yung ating puso, mamaya i-discuss natin, as we see, kung ano yung mababasa natin, if you will just follow yung mga sinesend ko na mga verses, mga chapters, makikita natin to sa humbling prayer ni Jeremiah. Ang sabi dito, parang mas malaki. Hindi naman pala lumaki. Sabi ni Jeremiah, discipline me, Lord, but only in due measure. Discipline me. Siya na nga yung nangangaral about dun sa mga pagiging sinner ng mga Israelita. Pero, si Jeremiah, ang panalangin niya, yung personal na kasalanan niya, yung personal na weaknesses niya, yung kanyang issues. Okay? Yung kanyang issues. Not in your anger or you will reduce me to nothing. Discipline the Lord. So yung mga kamalian niya, yun yung ipinapanalangin niya. Hindi ipapanalangin niya yung kanyang bayan, Israel. Let's go now dun sa naging part ng topic ni Nanay Baby. Sa mga mag-asawa, magkapatid, magpipinsan, magkaibigan, mag-best friend, nag-aaway tayo, meron tayong hindi mga nagugustuhan. Sa mga anak natin, so anong ginagawa natin? Ipinapanalangin natin sila. Lord, baguhin mo yung asawa ko. Lord, baguhin mo yung anak ko. Lord, baguhin mo yung kapatid ko. Lord, baguhin mo yung kapitbahay namin. Mabubuti lahat ng intentions. Ano yung hindi similar dun sa ginagawa ni Jeremiah? Ano ang mali dun sa panalangin na yun? Bakit siya incomplete? Kasi dapat ipinalalangin mo rin yung sarili mo. Lord, baguhin mo yung asawa ko. Imposible, nag-react yung asawa dahil wala kang ginawa. O nagre-react yung asawa dahil ayaw mo magluto. Wala ka palang ginagawa. Diba?
So, either may gawin ka o hindi ka may gawin, for sure, meron kang participation. Bakit kinakailangan magbago ng asawa mo? Bakit kinakailangan magbago yung kapatid mo? Bakit kinakailangan magbago yung kapitbahay mo? Si Jeremiah ang ipinapanalangin niya, yung sarili muna niya. Sino dito ang nanalangin para sa sarili niya, para magbago yung asawa niya, yung kapatid niya, yung kapitbahay niya, yung best friend niya? So tayong mga likod ng Panginoon, mga Kristiyano ngayon, open your eyes now. Open your eyes. And I pray, God will open your hearts, our hearts, na makita itong kamalian ng mga bawat Kristiyano. Pinapanalangin natin yung ibang tao. Pero ini-excuse natin yung ating sarili. Mayroong mga dapat baguhin sa atin. Panalangin ko sa sarili ko, be more patient, be more kind, be more lovable, be more understanding. Magsipag ka pa, Rodel. Ang dami kong ipinapanalangin sa sarili ko. Gumising ka ng maaga, mag-exercise ka, mag-diet ka. Marami. Hindi pwedeng hindi mo isinasama yun. Ang panalangin pa natin sa ating mga sarili, Lord, tumama sana ako ng ganito, ako sana manalo, ma-promote ako. Diba? Kung kapag travel ako ng ganito, yun ang panalangin natin. Puro external yung pinapanalangin natin. Bakit hindi yung internal? Baguhin yung mindset ko, Lord. Ganito ko tumingin sa tao. Cynical ako. Ay, ang naiisip ko agad yung maling gagawin nito. Mas manating mo sa akin. Diba? Kung mas maling gagawin sa akin, mayabang ka. Diba? Nagta-drive ka. Dito, parang yun. Sasagihin kita eh. Kung pwede nga rin masabi na hindi masisira yung kotse ko, sasagihin kita. Diba? Yung ating mindset, yung ating internal struggles, unahin natin. And let's make an experiment kung magbabago yung asawa natin o yung mga pinapanalangin natin. Akuhin natin yung sarili natin, huwag natin unahin yung iba. Amen? Ayaw nyo? Gusto. Ayun. Unahin natin. Example si Jeremiah. Sarili unang pinanalangin. Pero kapag binasa niyo pa yung book of Jeremiah, sinabihan na rin siya ng Panginoon, do not pray for these people. Masama ba yung Diyos? Pag sinabi niya yun. God is about to outpour His anger dito sa mga matigas na ulo na ano ito. Bakit? Buksan pa rin natin yung ating mga isip. Alam niyo ba na yung Judah, Israel, buong Israel, North Israel, ang tawag nila sa kanila si Israel. Minsan ang tawag dyan si Ephraim. Yung South, si Judah. So, 2 tribo versus 10 tribes na hiwalay. Yung 10 tribes, deliberately, sinasunungat ang Panginoon. Lahat, walang naging hari sa Israel, sa Northern Kingdom, na mabuti. From the start, hanggang sa end, puro masasama. Pag binasa mo pa yung Kings at Chronicles, pasama ng pasama. Mas masama sa nauna sa kanya. Ginaya yung si kantong hari, pero mas masama pa rin siya. Pasama ng pasama. Pero ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah, mas uunahin niya pang yakapin ang Northern Kingdom kaya sa Judah. Si Judah, ang daming mga haring, ang lahi ni David ang nakaupo sa kanyang trono. Pero ang sabi, hypocrites. Hypocrites ang mga Judah. Kaya ganun na lang yung galit ng Panginoon. Tingnan niyo yung panalangin ng Judah. Kasi during this time, na-conquer na yung Northern Kingdom. Sila ngayon naatakihin na ni Babylon. 3 beses sila tinatake, unti-unti na. Si Haring Jehoiakim, kinuha. Si Jehoiachin na lang daw. So, siya ngayon yung naghahari. Lumalaban. Iko-conquer pa rin ni Nebuchadnezzar. Matigas talaga ang ulo. 3 beses. O lahat kayo. Walang matitira. Punta kayo lahat dito. Sa kaharian namin. Ang sabi dito,
Jeremiah 14:7 ang mapababa. Sabi, although their sins testify against us, do something, Lord. Tingnan niyo yung sabi ng Judah, maski nagkakasala kami, Panginoon. Do something, Panginoon, sa conditions namin. Kasi nilupit na sila eh. Ito yung mga natitira na lang eh. Lord, for the sake of your name. Parang valid, parang ang ganda ng panalangin nila. For we have often rebelled. Oh, parang kinikilala nila yung, yung kamalian nila. We have sinned against you. Oh, repentance. Diba? You who are the hope of Israel, its Savior in times of distress. Why are you like a stranger in the land? Like a traveler who stays only at night? Hindi na nanatili ang Panginoon. Actually, tinalikuran na sila ng Panginoon. Why are you like a man taken by surprise? Like a warrior powerless to save? Lord, hindi mo ba kami kaya iligtas ngayon? Alam niyo, ginagawa kasi ng Judah. Tingnan niyo yung paglapastangan ng Judah. Nando doon sa Jerusalem, yung holy place. Yung doon yung temple. Yung mga hari na evil dito, nagtayo ng shrine ni Baal sa loob ng temple. Ganon kabastos. Diba? So, ang ginagawa ng mga Judah, nananalangin sila sa Panginoon, pero sumasamba din sila kay Baal at kay Astoret. Pareho nilang sinasamba. Kaya sila ay hypocrites. Hindi katulad daw ng Israel, talagang blatant. Hindi ang Panginoon na sinasamba. Talagang puro si Baal. Pero itong si Judah, nagpapanggap pa. So, ang anong message dito? Tayong mga Kristiyano, kung sa palagay niyo okay ang status natin, dahil nandito tayo every Sunday, na nag-worship sa Panginoon. Pero pagka Monday to Friday, including Saturday, ay nagiging kampon tayo ng kaaway. Dahil sa mga mali at saka maling paraan ng buhay natin na ayaw natin baguhin, ganun din tayo. Sinasamba rin natin yung sarili natin. We are being selfish. Self-centered. So, ano ginagawa natin? Para tayong Judah. Para tayong mga Judah. So, ang sabi ng Panginoon, di niyo ako mabobola. Alam ko yung nasa puso niyo. Yun ang masaklap. Hindi mo mabobola ang Panginoon. Walang makakapagpilipit ng braso ng Panginoon. To twist your arm is to mean to force na gawin ng isang tao yung gusto mong mangyari. To twist the arm. Can anyone twist the arm of God? Wala. Diba? Ito ang linaw mambobola. Sabi to the Lord, for the sake of your name. Para kang sarap pakinggan, para sa Panginoon. Pero sabi ng Lord, hindi mo ako mabobola. Alam ko yung laman ng puso mo. Alam ko ang laman ng puso mo. Katulad ng pananalangin natin. Lord, pengin ito, pengin yan. Thank you, Lord. Thank you na agad. Ito yung sabi kong warning sa panalangin na ganito. Manghingi ka, Lord, pagalingin mo ang nanay ko. Thank you, Lord. Anong ginawa natin doon? Inalis natin yung style ng panalangin ng Panginoon. Lord, kung maaari, sabi ng Panginoon, bago siya ipako sa krus, kung maaari, alisin mo tong cup na to para sa akin. Ibig sabihin, kung maaari lang, hindi ko i-undergo yung paghihirap na to para sa sangkatauhan. Pero hindi niya sinabing, thank you, Lord. Ang sabi niya, no, but let your will be done. Kapag tayo ay nanalangin, huwag natin pilipitin yung braso ng Panginoon as if we say thank you right away, you will get what you want. That is there, nakahidden sa layers ng hypocrisy, yung ating panalangin. Nakakala natin, maski bulahin mo ng bulahin ng Panginoon, you are the greatest, you are the only one. Your name is great. Thank you to Lord. Thank you. Pero, ayaw mong manalangin na hindi included doon na, Lord, baguhin mo ako. Baguhin mo ang puso mo para nakakasunod ako sa iyo. That is the right way of, nandito yung stance natin. We are not forcing God.
No one can force God. Wala sa will niya, hindi kasama, hindi yes ang answer. Kung gusto natin yes ang answer, baguhin natin yung puso natin. Can anyone change their hearts? Wala? Yes. Meron. Meron. Sino? Wala nakakapagbago ng kanyang puso. Ang Panginoon lang. Yes, that Lord. Ang Panginoon lang ang kayang magbago. So, ang unang panalangin natin, Lord, My heart. naku yan, kantay natin. Diba? Change. Ang Panginoon ang magpapago sa atin. Pero you have to ask Him. Kasi hindi root ang Panginoon natin. Hindi basta-basta papasok. Ano sabi niya sa Revelations? I'm here knocking at the door of your hearts. And if you will, I will enter and dine with you. Anong ibig sabihin ng dine? It signifies an intimate relationship. Kasi magkakain kayo. Diba? Mga naliligaw, diba? Kain tayo sa dalang. Kasi yun yung intimate relationship. Pag magkasawa, ganun din. Sabay kayong kakain. Because yun yung relationship. Meron something doon sa pagkain na that's fellowship. Diba? That is why we eat also together kapag tanghalian. It is because it signifies, it shows that you have a relationship. At iba yung kang lalaya sa God. Kakain muna tayo mamaya. Huwag mo kaming takasan. Kasi si Ate Divine, si Tita Divine, Mami Divine, ay very busy. Pero makikita niyo naman, inuuna niya yung Panginoon. Gino-joke ko lang siya kasi siyempre, lagi natin dapat anuhin na yung mga kapatid natin, magandang kasama pa rin natin kumain, di ba? So, yun lang yung